Ano ang tumutulak sa mga tao para umakyat ng bundok? Ano ang pagkakapareho ng chimpanzee sa mga tao? Ilan ang klase ng beetle sa mundo? Kailan unang umandar ang mga train? Kailan nagkaroon ng weekend? Ano ang Hyperloop? Ang lahat ng sagot, malalaman nyo ngayong umaga. Noon pa man, mahilig na ang sangkatauhan sa pagtuklas ng ating planeta. Bago pa man magkaroon ng recorded history, umaakit na tayo ng bundok. May resibo nito. Ang mga ebidensya na hukay ay 5,000 years old na. Katagalan, sumikat bilang sport ang mountain climbing. Baka magulat kayong malaman na nag-umpisa ito dahil sa lalaking hindi makaakyat ng bundok. Si Horace Benedict de Saussure ay Swiss scientist na ilang beses nang sumubok na akyatin ang Mont Blanc sa France. Kaya nag-alok siya ng reward sa sinumang makakagawa nito. Pero inabot pa ng 25 na taon bago ito mangyari. Noong 1786, sabay na naabot ni na Jacques Balmat, isang hunter, at ni Dr. Michel Gabriel Packard ang tuktok ng Mont Blanc. Ito ang susi sa pagsikat ng sport. Di nagtagal, ang dami nang namumundok kahit walang premyo. Pero noong umpisa, pangmayaman lang ito kasi kailangan pang mag-travel sa malayo at ang mahal ng gamit. Pero dahil naging mas affordable na ang sport, ang daming naging modern mountaineers. Pero bakit nga ba gusto ng mga tao mamundok? Ang hirap kaya, no? Iba-iba ang dahilan. May mga nasa-challenge lang, may mga mahilig mag-nature trip, at yung iba, ang habol yung experience. Pero kahit na may mga bundok na delikadong akyatin, marami naman ang kayang lakarin. Paisa-isang hakbang lang, aabot ka rin sa tuktok. Pero mabuti na ang nag-iingat. Dapat maayos yung gamit at training mo. Kaya kung balak mong makatungtong sa Mount Everest, simulan mo na muna sa mga bundok sa paligid. I believe. Ilang milenyo nang may nagma-mountain climbing. Pero wala yun kumpara sa mga beetle. Ang kulisap na ito, 270 million years nang nabubuhay sa mundo. Now you know, mahigit 12,000 ang uri ng salagubang sa Amerika pa lang. At sa buong daigdig, lagpas 300,000 naman ang klase nila. Kasama dyan ang mga ladybug at alitaktat. Tama. Marami silang armas para mabuhay sa lahat ng klaseng kapaligiran sa buong mundo. Isang alas nila ay nakakain nila ang halos kahit na ano. Dahon, balat ng puno, kahit damit. Flowing, di ba? Pinaniniwalaan na ang salitang beetle ay galing sa bitela o munting nangangagat. Hindi lang mahilig kumain ang mga beetles, mahilig din silang ngumuya. Maraming kulisap ay may proboscis. Pero ang mga salagubang may maliit na panga, kaya kaya nilang ngumuya bago lulunin ang pagkain. Sample naman dyan ng kakaibang beetles. Ang whirligig beetle ay may dalawang pares ng mata para sa ibabaw at sa ilalim ng tubig, kita lahat habang lumalangoy. Pinapayagan ng American burying beetle tumira sa likod nito ang mga mite. Bilang ganti, sila ang nagtataboy sa mga langaw at bakterya sa katawan ng beetle.
Symbiotic relationship ang tawag dito kasi pareho silang nakikinabang. Ang tropical click beetle, glow in the dark para sindakin ang predators. Pero kahit na maganda ang depensa nila, minsan nabibiktima pa rin sila ng mga tao. Mula Thailand hanggang Ghana, Mexico, hanggang China, mahilig ang mga tao na kumain ng beetles. Inihaw o pinrito man kasi siksik sila sa protina. Ay, oo, kinakain din sila ng chimpanzees. Natural lang kasi halos kauri natin sila at yan ang susunod nating aalamin. I believe. Hulaan nyo kung ilang porsyento ng DNA ng chimps at ng mga tao ang magkapareho. A. 12 to 15%, B. 36 to 39%, C. 53 to 56%, or D. 95 to 98%. Sa maniwala kayo't hindi, ang tamang sagot ay D. 95 to 98%. Hindi doon nagtatapos ang pagkakapareho. Kaya ng chimps mag-aral ng lengguwahe natin. Pero kahit hindi sila nagsasalita tulad natin, nakakaintindi ang chimps ng sign language. Marunong din silang gumamit ng tools gaya ng bato para biyakin ang nuts at patpat para manghuli ng mga langgam o anay. At ito pa, tumatawa din ang chimpanzees. Unbelievable! Tulad natin, sila ay nagyayakapan, naghahalikan, nagtatapikan sa likod, naghahawakan ng kamay, pati na nagkikilitian. Kaya lang, nanganganib na silang maubos. 100 years ago, may 1 milyong chimps pa sa mundo. Ngayon, wala pang 300,000. Nauubos na sila. Bakit? Dahil sa pagkasira ng mga gubat, pang-aagaw natin sa teritoryo nila, climate change at illegal na paghuli at pagbenta sa kanila. Pero lahat ng yun, kaya natin baguhin kung gugustuhin. I believe. Ang term na horsepower ay naimbento bilang marketing tool sa anong machine? A. Automobile, B. The train engine, or C. The airplane. Ang term na horsepower ay naimbento bilang marketing tool sa anong machine? A. Automobile, B. The train engine, or C. The airplane. Ang sagot ay B, the train engine. Bago pa nagkaroon ng mga makina, naglalagay na ang mga tao ng sasakyan sa riles. May proof noon sa sinaunang Europe at China na gumamit ng kariton sa riles. Ang mga kariton na ito ay hinihila ng mga tao o hayop na nagdadala ng pagkain hanggang sa construction supply sa malayong lugar. Kilala itong gamit ng mga minero sa paghakot ng mga minerals at precious metals mula sa bundok. Naimbento ang steam engine noong 1698 kung kailan umandar ang unang modern trains na pwedeng tumakbo sa mga bakal na riles. Nagbago ang lipunan dahil sa steam-powered trains. Pwede nang magpadala ng kahit ano. Pagkain, hayop, tao, kahit saan. Ito pa, naging mura ang pamasahe, kaya kahit na sino, kayang sumakay at bumisita sa malayong lugar. Travel pa more! Originally, ginawa ang trains para mag-transport ng goods. Pero dahil mas marami na ang kailangan bumiyahe, dumoble ang passenger cars kada dekada sa sumunod na 30 years. Muling umrangkada ang tren nang naimbento ang electric-powered rail noong 1830s. Ngunit noong 1880s lang naging sikat sa mga lungsod ang mga electric commuter trains o trolleys. Ang ibig sabihin nito, pwede nang tumira sa labas ng lungsod at mag-commute sa trabaho. Kaso lang, noong 1929, nagkaroon ng Great Depression, panahon ng matinding kahirapan dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Kasabay ng pagbawas sa gastos ng mga Amerikano, ganoon din ang paggamit ng trolley. Isa pa sa naghirap sa trolley ay ang paglitaw ng mga kotse. Di na kailangan ang public transportation kung mayroon ka ng sariling sasakyan. 1970s nagsimulang lumitaw ang mga modernong light rail system at naging modernong version ng trolley. Ang light rails ay para sa local travel. Eh paano kung kailangan mo agad pumunta sa malayo? E di sumakay ka sa Shinkansen, ang Japanese bullet train. Kaya nitong tumakbo sa buong Japan sa bilis na 200 miles per hour. Mas high-tech ng bumiyahe ngayon. Ang Automated Guideway Transit Systems o AGT ay nagsulputan sa buong mundo. Ito ang train na walang konduktor. Parang train version ng self-driving car. Kasalukuyang dinidevelop sa ilang bansa ang Hyperloop trains. Ang Hyperloop ay pressurized train in a tube.
Theoretically, kayang tumakbo nito sa bilis na 760 miles per hour. It's trivia time, ah! Gaano katagal iikutin ng Hyperloop train ang New York hanggang Los Angeles? A. 3 hours? B. 6 hours? C. 12 hours? Ang sagot ay letter A, 3 hours. Sa ngayon, halos 5 hours ang flight mula New York to Los Angeles. Mahirap isipin na mas mabilis pa ang tren kumpara sa eroplano, pero posible to sa hinaharap. Wow, ang galing! Lexie, wala! Wow, ang galing! Ang galing, di ba? Walang tumatagos na tubig. Yan! Yung kulay nga pala na ginamit nito, galing pa sa watercolor. Ang galing! Bye-bye!